God is good. All the time. All the time. God is good. Mga minamahal na kapatid, 5 linggo na tayong nagninilay patungo sa pinaka-rurok ng Kwaresma, ang mga mahal na araw. So tinawag na mahal na araw kasi hindi mababayaran ng anumang salapi, anumang ginto ang gagawin ng ating Panginoong Jesucristo, paano niyang yayakapin ang paghihirap, ang kamatayan. Kaya kung mapapansin ninyo sa pagbasa, mga minamahal na kapatid, may sinabi dito si Jesus, tandaan ninyo, malibang mahulog sa lupa ang butil ng trigo at mamatay, mananatili itong nag-iisa. Ngunit kung mamatay, ito'y mamumunga ng marami. Ito yung pinakapuso ng ating ibanghelyo ng pagdiriwang. Ang mamatay para marami ang mabuhay, marami ang ma-inspire, marami ang magkaroon ng ideal life, buhay na pinag-isipan, buhay na talagang inilaan para sa kabutihan, buhay para sa dangal ng tao, buhay para sa kaligtasan ng tao. Alam ninyo, hindi pwedeng mangyari ang mga bagay na gusto natin sa daigdig na ito kung hindi tayo aakyat sa isang dakilang buhay. Merong isang kwento sa buhay ni Catherine Marshall at ang kanyang paksa, gumawa siya ng isang aklat kasi magaling siya sa essay. Ang title, Unless Wheat Dies. Kung hindi mamamatay ang trigo. Ayan. At ang pinaka-tema nito ay ito, when we dare to trust God. Ayun. Kailan tayo magkakaroon ng lakas ng loob na magtiwala sa Diyos. Parang ang challenging itong kanyang paksa, no? Sa essay, sa kwento. Ikinwento niya muna ang kanyang buhay. Sikat si Catherine Marshall sa essay. Magaling siya gumawa ng mga istorya. Alam ninyo bigla na lamang siyang nagulat sapagkat nagkaroon siya ng isang talagang grabing karamdaman, lung infection na kakaiba, na talagang hindi pa nadidiskubre ang gamot sa lung infection na yon, sa bakterya na kumakain ng kanyang baga. So siguro masahol pa ito sa cancer. Pag ang cancer sa baga, nahirap talagang pagalingin yan. Ito pa kayang lung infection na ito. Patuloy siyang nakikipag-battle talaga. Gumagawa ng paraan kung paano lalabanan ang sakit na yon. Minsan isang araw, parang siya ay susuko na. Yung pagsukong, ibig sabihin ay gusto niya nang mamatay. Bigla na lamang may isang madre na nagbigay sa kanya ng isang babasahin. At yung babasahin na yon ay may isang istorya na isang missionary sister din na nagkaroon ng
sakit sa bandang Africa at hindi siya makalakad ng ilang taon na. Hindi rin madiskubre ang sakit, yung gamot para sa sakit na yon. Minsan daw yung madre ay talagang lumalaban siya, laban, at minsan sinusumbatan niya pa ang Diyos kahit na siya'y madre. Bakit ako nagkakaganito? Inalay ko naman ang aking buhay para sa mga Africans na gusto mong puntahan ko, pag-alayan ko ng buhay. Bakit ako pa ang nagkasakit? Alam ninyo, nag-isip-isip yung madre nung sinusumbatan niya ang Panginoon at dumating siya sa punto na sumuko siya at sinabi niya, I surrender. Take care of everything. Isinusuko ko ang aking buhay, ang lahat. Ikaw na ang bahala sa lahat ng pwedeng mangyari sa akin. Pero patuloy kong ibinibigay ang aking buhay sa iyo. Kung ako'y papatayin mo na, narito ako. Pero kung ako'y pagbibigyan mo pa, gagawin ko pa ang aking magagawa upang ihandog ang aking buhay mulit-muli sa misyon na pinagagawa mo sa akin. At gumaling daw ang madre. Kinabukasan, nakapaglakad. Na-inspire si Catherine Marshall. Ganon din yung kanyang ginawa, yung lung infection niya. Talagang nag-isip siya, nag-meditate, hindi basta-basta. Kasi yung sinabi ng madre, hindi niya basta-basta pwedeng gawin. Kasi sikat siya, magaling siya. Kung sasabihin niya ba na pag ako yung pinagaling, pag sinurrender ko ang aking buhay sa iyo, pwede ba akong bumalik sa dati kong gawain at maging sikat ako, maging magaling ako? Nag-isip-isip siya, buong maghapon, buong magdamag, di siya nakatulog. Simple lang yung sinabi niya, pinagnilayan niya, I surrender my life to you. Take care of everything. Aking ibinibigay ang aking buhay sa iyo. Ikaw na ang bahala sa lahat ng bagay. Dumating siya sa malalim na yugto na yon, na ibig sabihin, kung ano ang gusto ng Diyos. Ibig sabihin, mamatay siya sa kanyang yabang bilang magaling na essayist. Di ba merong isang magaling na maganda siya, nananalo sa beauty pageant, isang Pilipina, ay isang American ba yun or Filipina? May Pilipina din at American. Abay bigla na lamang nagmongha, nagmadre, no? Yung mga pangarap niya na sumikat sa daigdig, na sumikat, ay hindi nangyari. Pinili niya ang isang kalooban ng Diyos, isang pagbabago ng buhay. Di ba? Sa atin, merong ganun eh. Ano kaya yung umahad lang sa atin? Di ba? Ano kaya yung umahad lang sa atin na ibigay natin ng todo sa Diyos ang ating buhay? Di ba? Siguro asawa mo. Siguro anak mo. Siguro business mo. Siguro pride mo. Siguro ganda mo. Kagwapuhan mo. Galing mo. Talent mo. Diba? Minsan yun ang ating pinagpapakamatayan. Diba? Pero sinasabi ni Jesus,
Tandaan ninyo, malibang mahulog sa lupa ang butil ng trigo at mamatay. Ibig sabihin, yung pinagkakaabalahan mo naman, hindi naman linyado sa Diyos. Kung sa pamilya mo, okay, linyado yan sa Diyos. Diba? Pero baka may iba pang tawag sa iyo. Diba? Minsan ang ating pinaghihirapan, pinagsisikapan, yung yumaman pa muli. Diba? Yung sumikat pa muli. Diba? Yung magtagumpay muli. Yun yung ating pinagsisikapan. Kaya nga, kung mapapansin natin, mga minamahal na kapatid, tingnan mo ang buhay ni San Jose. Ang dami niyang pangarap. Di ba? Dami niyang pangarap bilang kabataan. Kabataan pa siya noon. Siguro ganyan siya katanda nung namatay. Di ba? Pinatay niya yung mga pangarap niya kung hindi ito kalooban ng Diyos. Di ba? Minsan yung pangarap mo para lang yumaman ka eh. Hindi naman masama yun. Pero hanggang kailan nadidinggin, natitignan sa buhay natin ang kalooban ng Diyos sa ating buhay. Di ba? Miski kami mga pare, problema namin yan. Problema namin yan. Kaya kami mga pare, minsan gusto namin sumikat. Minsan yung iba sa amin gustong yumaman. Gustong lumigaya sa kanilang pagiging pare. Di ba? Maging matagumpay at tinitingala sa larangan ng pamumuno sa simbahan. Pero teka muna, ano ba yung kalooban talaga ng Diyos? Hanapin ko nga ang kalooban ng Diyos. Baka hindi ito ang kalooban ng Diyos, baka pagsikat lamang ang hinahanap ko sa aking buhay. O baka pagyaman lamang ang hinahanap ko sa aking buhay. Nagtatago lamang ikaw, halimbawa kapag pari ka, nagtatago lamang sa iyong pagkapare yung gusto na ipakita na gusto kunwari ng Diyos para sa iyo. Yun yung masaklap. Yung dinadaya ka. Father, ito ang gusto ng Diyos sa iyo. Sumikat ka sa social media. Father, ito ang gusto ng Diyos sa iyo. Yumaman ka at marating mo ang iba't ibang parte ng daigdig. Maging masaya ka. Father, ito ang gusto ng Diyos sa iyo. Meron ganyang nagsabi sa akin, Father, ang galing-galing ng paring yon. Kung saan na nakarating, may sarili na siyang ganito. May sarili na siyang resort. May sarili na siyang farm. May sarili na siyang malaking bahay. At sumisikat pa siya sa larangan ng paglilingkod. Yun ba yun? Yun ba talagang gusto ng Diyos? Parang nagtatago lang tayo. Ginagawa natin ito para sa Diyos, pero baka hindi naman talaga para sa Diyos ang ating ginagawa. Kaya tayo mga naglilingkod, diba? Minsan ganyan tayo, ginagawa ko to para kay Jesus. Totoo ba yan? Para kay Jesus. Diba? Minsan ang hinahanap natin, mga parangal. Minsan ang hinahanap natin ay pagsikat. Bagay, dito walang pagkakapirahan, kaya hindi natin hinahanap yun di ba? Pero baka meron tayong pinagtataguan. Di ba? Yun ang gustong sabihin sa atin. Sa buhay din natin, pang-araw-araw, tingnan ninyo, sa kasal, kailan ka ba titino sa iyong kasal? At talagang sisikapin mo ng buhay kasal ninyo, ang atupagin mo, ang maging mabuting asawa, maging mabuting
na tagapagbigay ng makakain sa iyong pamilya. Minsan, ang tagal-tagal mo ng tatay, wala ka nang ginawa kundi mag-inom ng alak. Tagal-tagal mo ng tatay, wala kang ginawa, magbuhay binata. Tagal-tagal mo ng tatay, wala kang ginawa kundi gusto mo ipagsikat na iwanan mo tuloy ang iyong pangarap para sa iyong pamilya. Diba? Ganun eh. Kaya sabi nga, unless wheat dies, diba? Kung hindi mamamatay itong trigo, mahirap isipin kung ano yung trigo, isipin nyo na lang yung palay. Pag yung palay ay laging nandoon sa itaas at hindi malaglag, pag inani yan, okay lang naman. Pero kapag hindi nalaglag yan, yung butil doon, isa, kung ikaw yun ng isang butil, at nandoon ka lang, ayaw mong malaglag, ayaw mong dumikit sa lupa, hindi ka mag-uugat, hindi ka mabubuhay, ayaw mong mamatay. Kaya nga kamatayan, ang pagdikit ng palay sa lupa ay kamatayan niya. Ibig sabihin, nagwawakas na ako. Meron ng sisibol na iba, may tutubo na. At sa pagtubo nun ay maraming butil ang ibubunga ko. Pero kung ako ay mananatiling nandoon sa itaas, doon lang ako mag-isa. Sarili ko lang ang aking inaatupag, hindi mapapakinabangan ang buhay na ito at hindi magiging dakila. Kaya tingnan mo, si San Jose, kaya yan, ganyan. Hanggang ngayon, dinadakila natin kasi lahat ng pangarap niya ay sinurrender niya sa Panginoon. Ganon din si Jesus. Ngayon titingnan natin sa mahal na araw kung ano yung mangyayari kay Jesus. Diba? Sabi niya ganon, ito na ang panahon, mamamatay na ako at kailangan ko itong harapin. Ama, kung gusto mo, alisin mo ito. Gusto ko mawala ito. Pero kung ito ang kalooban mo, gagawin ko ang iyong kalooban. Sino bang may gusto na maghirap? May gusto na mamatay? Wala. Pero sabing ganon, kailangan ding yakapin ang paghihirap at kamatayan. Binigyan nga tayo ng halimbawa si Jose Rizal, di ba? Kung siya'y nagpasikat lamang bilang novelist, nagpasikat lamang bilang magaling at genius, at hindi niya hinarap ang kamatayan, siguro hindi magigising ang maraming Pilipino dahil sa kanyang kamatayan ay nagising ang maraming Pilipino. Ganun din si Aquino, di ba? Biruin mo 21 years under the dictatorship. Hindi nababago, binago ang Constitution habang panahon na ang mga namumuno noon, umiinda na ang mga tao sa sobra-sobrang korupsyon at paghihirap. Pero nung siya ay namatay, nabago ang isip ng mga tao. At dahil doon nagbago ng Constitution at yung Constitution ay hanggang 6 na taon na lamang ang presidente. Kaya mahirap mabago yon. Biro mo kung inabot ng 20 taon si Duterte, si Gloria, naku po, laking paghihirap.
Di ba? Hanggang 6 years na lang. Kaya tingnan mo, may pagbabago kahit papaano. So, yun yung sinasabi sa atin. No? Kung walang pagsuong sa paghihirap, kay mga kabataan ngayon, huwag kayong matakot sa paghihirap. Huwag kayong matakot sa sakripisyo. Ang sakripisyo, paghihirap, mga pagsubok, ay proseso ng buhay upang tayo ay mamatured, tumibay, magtagumpay, at matutunan nating isang araw mag-alay ng buhay at sabihin natin, magbabago na ako para sa aking pamilya. Babaguhin ko ang aking sitwasyon. Hindi ako maninatili sa kahirapan, sa kamangmangan, sa kagutuman, sa miserableng kalagayan. Kaya lang ang daming ayaw magbago. Nakaka-addict kasi yung cellphone. Cellphone na lang tayo hanggang madaling araw. Diba? So, yung mga ganon. So, yun ang sinasabi. Unless, sabing ganon, tandaan ninyo ito, maliban, mahulog sa lupa. Ibig sabihin yan, maliban na ikaw ay mamatay sa iyong sarili at mag-alay ng iyong buhay, mananatili kang nag-iisa, makasarili, nag-iisa. Wala kang may impluwensyahan, wala kang mauudyukan, hindi ka magiging mabuting halimbawa, mamatay ka, bibigyan ka lang ng bulaklak, iiyakan ka lang ng 3 araw, 1 linggo, pero wala ka naman talagang nagawa sa iyong pamilya, sa iyong pamayanan, sa iyong simbahan. Merong mga martir, merong mga heroes, pero tayo, hindi na natin kailangan maging heroes, di ba? Nakikita ng Diyos yung pag-aalay na ginagawa mo, yung proseso, yung paghihirap na ginagawa mo. Iniaalay mo ito dahil gusto mo siyang sundan, dahil gusto mo ring makapagligtas ng iba. Yun po yun. Napakaganda ng Ebanghelyo ngayon. Pati ako na-inspired. Talaga na-inspired ako. Mahirap ang Ebanghelyo ngayon. Challenging. Pero dapat tayong ma-inspire. Susunod na linggo, iano na natin yung kamatayan ni Jesus, itatambad na sa atin. Magbabago ba tayo? Diba? Ikaw ba ay, habang tinitingnan mo si Jesus, ikaw ba'y magbabago? Ikaw ba'y susunod sa Kanya? Pagnilayan po natin. Pero, dahan-dahan yan ha. Sinabi ko, mga kabataan, proseso yan. Proseso ng buhay. Dahan-dahan, pwede ang ating mga pagbabago. Sa ngalan ng Ama, at ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Amen. Ngayon naman, sa katahimikan ng ating puso, ipaubayan natin lahat sa Panginoon, isurrender natin at sabihin natin, alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa ang Diyos. Kung ako'y magtatapat sa Kanya'y maglilingkod. Alam kong may magagawa ang Diyos. Taas ang kamay, alam kong diringgin ng Diyos ang samo ko.
Alam kong diringgin ng Diyos ang samong ko. Kung ako'y magtatapat sa Kanya'y maglilingkod, alam kong diringgin ng Diyos ang samong ko. Iham natin ang awitin. Panginoon, ngayon ay sinusuko namin ang aming sarili sa iyo. Dati, ang inaatupag namin ay ang gusto lamang namin kasi kami ay pwedeng sumikat, pwedeng parangalan, pwedeng sumaya. Ngayon, Panginoon, papasok ang mahal na araw. Gusto namin tignan ang iyong krus at buhatin ito. Samahan ka namin sa pagbuhat. Alam namin marami kang iniimbitahan na makiisa sa iyo upang ang buhay namin ay maging dakila, maging kapaki-pakinabang para sa kaharian ng Diyos. Salamat po, Panginoon, sa ikalimang linggong ito, aming napagnilayan na kailangan talaga kaming lumusong sa pakikiisa sa iyo. Salamat po, Panginoon. Pero meron kaming mga alalahanin, meron kaming mga problema. Dinadala namin yan ngayon. Ngayong sinisimula namin ang Triduum sa aming patrona si San Jose. Tulungan mo kami, patrona San Jose, na manalangin para sa aming mga kahilingan, para sa aming pamilya, para sa mga anak namin, para sa pangarap namin, para sa mga problema namin, at para sa mga karamdaman. Bigyan mo ng kagalingan ang mga may sakit. Mahal na Panginoong Diyos, mahal na San Jose, tulungan mo kami. Salamat po, Panginoon. Salamat po. At sabihin natin, mayroong magandang mangyayari sa iyo. Kung lalapit ka kay Jesus, sabihin mo, merong magandang mangyayari sa iyo. Kung lalapit ka kay Jesus. Lord, we surrender our lives. Take care of everything. Bahala ka na sa amin, Lord. Salamat po.